Praise the Lord. This is Pastor Mario with Word of Life Worship Center, Philippines. And I want you to pay attention to this testimony and how the Lord Jesus Christ healed my sister Elsie. Praise the Lord. Remember, I believe in miracles because I believe in God. Now listen to this testimony of what God has done in her life. Praise the Lord. Ito po ang question ko sa iyo, Mami. Since pinagaling ka ni Lord, this is for the glory of God. Yes. We have to tell your testimony to the whole world. Alam kong napakabuti ng Diyos sa buhay mo. Amen, Binigyan talaga. kanya ng kagalingan, binigyan kanya ng kalakasan sa iyong puso. So, tanong ko lang, Mami, ano po yung what was your condition and how long did you have it? Ano po yung naging condition nyo at gaano po katagal ito nung na meron kayo niyan? Ang naging condition ko is month of June, nagsimula ng mamaga at mamula ang aking mata. So, June 17, napatingin ako sa doktor, yun nga meron daw infection, yung isa allergy. So marami akong doktor na pinuntahan dahil 4 months akong namaga at namaga ang mata ko. Na para yung isdang binasa sa Pulang-pula talaga. pulang-pula na nakaluwa. Talagang nakaluwa. So, yun. So, ano po yung diagnosis ng doktor para bigyan ka ng treatment? Na ano po yung sinabi ng doktor sa'yo na para i-treat yung condition ng mata mo? Ang diagnosis ng doktor is carotid cavernous fistula, both eyes. Ibig sabihin, merong abnormal connection from neck to brain and to Eyes. sa eyes na may bara na hindi dumadaloy ang blood, bumabalik sa mata, kaya yung pamamaga at pamumula hindi nawawala. Yun yung So, consistent po yung pamamaga at pamumula So, ang sabi ng doktor, pangatlong doktor ko is ophthalmology glaucoma. Siya yung nagsabi na pinaano ko, yung CT scan. So, nakalagay naman doon sa CT scan na sabi ng doktor sa akin na yan, no worries, no surgery. Then, ni-refer niya ako sa orbit specialist. So, yung orbit specialist ang nagsabi na may bara. Na may bara. So, ini-refer naman ako ng orbit specialist sa interventional radiology na siyang merong gagawin daw na para pag-usapan yung procedure. So, nagulat ako, anong procedure? Kasi na ako na no worries, no surgery. Pagdating doon sa interventional radiology, sinabi niya na mag-undergo ako ng angiography and embolization. So yung angiography, meron silang itutusok sa veins ko na dalo yun sa sa ulo ko. Makikita nila kung saan banda yung bara. So, pag may nakitang bara nga talaga, for sure daw yun kung may bara. So, pagdating doon, pagkatapos ng embolization, yun na yung magtatanggal ng bara. So, binigyan nila ako ng halaga na 500,000 yung magagastos ko. Kaya yung time na sabi ko, my God, sasabihin ko po sa inyo ng tapat, wala ho akong ganyang halagang pera. Wala na po bang ibang options na pwedeng igamot or antibiotic or wala na kundi yun lang. So, sabi niya, hindi naman daw siya ang gagawa kundi neuro, yung nakakaalam sa utak, neuro interventional radiology. So, yung neuro, tinawagan ako. Hindi na kami nagkita. Siya yung nagsabi na pag hindi ako nag-undergo ng angiography or embolization, mabubulag ako or mai-stroke ako. So, pagdating sa bahay, pagdating ko sa kwarto ko, umiyak ako ng umiyak kasi nasabi ko kaya na, Lord, napakabigat naman ng pagsubok mo sa akin, mabubulag ako. So, parang
parang naano ko, na-depress ako. Depress talaga ako dahil ayoko mabulag. Sabi ko, ayoko pong mabulag. Sabi ko gano'n. Nagsusumamo, nag-pray hard ako sa kanya. Nagsusumamo ako na huwag akong mabulag. Then doon ko nasabi na, Lord, sabi ko, padala niyo po ako ng person as your instrument na makakapagpagaling sa akin. So, after that, yun talagang dami ko nang naisip kung ano-ano. Kasi di ba, sis, mahirap mabulag. Ang dami nang pumasok sa isip ko, kundi prayers lang talaga. Prayers lang talaga. So, after ng mga ilang weeks, yung son kong si Lawrence, tinawag ako. So, yun na yung na-meet ko si Pastor Mario Morales. Yun yung naging ano ko. Si Lawrence ang naging way para makilala ko si Pastor Morales. Then, in-invite niyo ako noon sa church. Oo. So, nung umattend ka sa church, so, what happened when you came to church and who healed you? Ano po nangyari nung pumunta ka po sa church? At sino pong napagaling sa inyo, Mami? Nung pumunta ako sa church, that was September 24, tanda ko yun. Ano yun Sunday, church ninyo. So, yun yung second healing prayer sa akin ni Pastor Mario Morales. So, nung nag-healing prayer na siya, naramdaman ko na lumapit siya sa akin, nilagyan niya ako ng anointed oil. So, when he lay his hand from my head, meron akong naramdaman. Meron akong nakapikit ako, pero nakita ko yung ring of light na umiikot sa buong mukha ko. So, gusto ko sumigaw noon. Gusto kong umiyak. Pero naisip ko na, Lord, ito na po ba yung sinasabi ko, hinihiling ko sa inyo na person na magiging instrument nyo para nyo ako mapagaling. Yun yung ko. Siguro, ito na nga po yun, sabi ko gano'n. So, yun. Then, nung after a week, pagpunta ko dito, October, that was October. After a week po nung galing kayo ng church? Galing 24, September 24, October 1, isang mata na lang yung Wow. Wala akong gamot na nilalagay para sa swelling and redness, kundi ang eye drops na ginagamit ko, binigay sa akin is yung para sa pangpa-lower ng pressure ng mata kasi tumataas yung pressure ng mata ko. Iniingatan din nila na magkaroon ako ng glaucoma. So, yun lang. Wala nang iba. So, October 1, isang mata na lang. So, pagdating na October 8, dalawang mata na. Talagang sabi ko, Lord, God is good talaga. Amen. Sabi ko gano'n. Kaya, sabi ko, parang bang nanaginip ako. Parang hindi ako parang may miracle na binigay siya sa akin. It is a miracle. Yes, God, kaya Mami. sabi ko, lagi ko inaano yung mga kasalanan, lagi akong pag nagdadasal, sinasabi ko. Kaya tumantuwa ako, hindi ko malaman ko anong gagawin ko, ko. October 8, October 10, wala na talaga. Wow, praise the Talagang Lord. wala So, na. Lagi ako, by week, hindi na ako nagsusuot ng sunglasses. Kasi nung una nyo pong pinakita sa akin, nung una first time po tayo nag-meet, talagang naka-sunglasses po kayo. ako. Tapos, nung pinakita nyo nga po sa akin, witness po ako na nakita ko po talaga yung pamamaga at saka yung pamumula ng mata nyo. Talagang So, pinapakita ko yan, then sinasabi ko, hindi ito nakakahawa. Di ba sinabi ko sa iyo, hindi nakakahawa. Opo. Iba yung case ng mata ko. Kaya God is good Amen. talaga. God is Sabi good. ko, nothing is impossible if God is on your Amen. side. Praise God. Talagang Praise God. siya Nothing talaga. is impossible Then, to those who nagpapasalamat. believe. Nagte-thank you ako ng malaki kay Pastor Mario kasi siya yung naging instrument na Amen. para ako gumaling. Kaya Sino po napagaling sa inyo, Mami? si Pastor Mario Morales. No, hindi po. Si God. Si Pero God. through God, si Pastor Mario, yung kasi ginawa siyang instrument. Yes. So yun. But Kaya, Jesus Christ is the one who healed you. yes. Kasi Amen. yun lagi kong idinadasal. Amen. Amen. So, ko talaga, prayer, ano ba yung tawag doon? Prayerful. Oh.
So, yun po. Ayun, yun Wow, po yung praise God. ano ko. God is good. Ngayon, makikita niyo yung mata ko, umiyak lang ako. Yeah, you see Mommy's eyes right now. You can see Mommy Elsie's eyes right now is normal. Yes. It's totally normal. Normal. It's totally normal. Totally That normal. God healed her tremendously and talagang pinagaling siya ni Lord ng totally healed. Well, praise the Lord. That was a powerful testimony how the Lord Jesus Christ healed my dear sister Elsie. And what he's done for her, he will do for you, for he's no respecter of persons. Raise your hands right now that pray for you and believe God to heal your body and to heal your mind. Father, right there in the name of Jesus, release your miracle healing power. Touch their bodies, touch their minds, even now, God. I believe that in the name of Jesus. Now receive your miracle. Hallelujah. Begin to do something right now you couldn't do before because you're healed in the name of Jesus. Glory to God. Hallelujah.